Hello, hello, hello! Magandang hapon po sa inyong lahat. It's a Friday and it's a holiday today. Kahapon lamang po o kagabi ay inanunsyo po ng palasyo na ang araw po ito, February 24, ay holiday po in celebration ng EDSA Revolution. Pero hindi lamang po ito holiday ngayon. Ngayon po ay sineselebrate pa rin natin ang siguro pinakamahaba ng holiday o pinakamahaba ng okasyon sa mga Pilipino, ang Valentine's. So, belated Happy Valentine's po sa inyong lahat dahil Pebrero pa rin po. Hindi pa ho tapos ang Pebrero. Belated Happy Valentine's po sa inyong lahat. Siyempre, talagang damang-dama natin. Lalo na dito sa Maynila. Ano nga, may binigay sa ating bagong ang Manila daw ang ano nga yung nakalagay sa Twitter? Most loving city sa buong mundo, ang Manila po. Kaya nga po, isang buong buwan nating ipinagdiriwang ang araw ng mga puso. At dahil ipinagdiriwang pa rin natin ang araw ng mga puso, ito po paalala lang. Ang atin pong magiging topic para sa ating Honey's Quiz ay lahat patungkol sa Valentine's. So, antayin po ninyo bago po matapos ang ating capital report sa araw na ito ay tutungo tayo sa ating paborito ng lahat, ang Honey's Quiz. At ang ating magiging topic ay puro patungkol sa buwan ng mga puso. So, simulan ko po Siyempre nagkaroon tayo ng celebration. Marami po tayong naging mga programa nitong buong buwan ng Pebrero. At isa na po dito ay yung Maynilab na ginanap sa Mehan Garden. Ang Maynilab po ay ang ating naging paraan para bigyan ng ating mga maliliit na negosyante ng isang lugar na kung saan sila po ay makapagtitinda ng kanilang mga pagkain, yung kanilang mga crafts, yung kanilang po mga produkto at sa maliit na binabayaran lamang sa lungsod ng Maynila. In fact, ang binabayad lang po nila ay parang hawker's fee lang po sa halagang 40 pesos. Pero sa loob ng February, nagsimula po yata kami noon ay February 10 ba? February 10 ba? O February 3. Nagsimula hanggang February 17. Meron po tayong 40 na participating na micro, small, and medium enterprises at nakapag-generate po tayo ng 191 jobs. Magkano ba ang kinita? 1.7 million lang naman. So malaki-laki po ito. So maraming salamat po sa bumubuo ng Maynilab, syempre under Bureau of Permits, katuwang din po ang DTCAM, at syempre lahat po ng tumulong para maging successful ang Maynilab, ang UDM po sa pagpapahiram ng Mehan Garden, ang Engineering's Office, at ano pa ba, City Electrician's Office. At syempre, pasasalamat po sa lahat ng tumungo sa Mehan Garden para po ma-experience naman po nila ang Maynilab. Maraming salamat po sa inyo. Syempre, hindi lang po tayo nakapag-celebrate dito ng Valentine's, nabigyan pa rin po natin ng pagkakataon ng ating pong maliliit na mga negosyo upang kumita naman po sila at makabawi-bawi naman nitong nasapit nating pandemya. Okay. Bago pala ako matapos, dahil nabanggit ko na kanina na meron naman tayong Honey Quiz, papakita ko muna po sa inyo yung mga nanalo. Nandito, no? Yung mga nanalo po nung nakaraan nating Honey Quiz. Congratulations po sa inyong lahat. May picture ba tayo? Yan, natanggap na nila. Parang honeybee pa yun diba? Kasi naka-t-shirt ng honeybee. Ayan, natanggap po nila. Pinapakita po sa screen lahat po ng mga nagsipagwagi sa ating nakaraang honeybee. Okay. Maliban pa
sa ating honey quiz. Meron pa kayong aabangan mamaya. Alam niyo po dito sa The Capital Report, meron po kaming dinadagdag na mga segment. Hindi lamang po balita ng mga nangganap noong nakaraang 2 linggo. Pero meron din po kaming segment na dinagdag para naman mabalitaan din nyo ang mga kaganapan sa kasalukuyan at magaganap pa sa mga susunod na mga araw. So mamaya malalaman po niyo. Kaya tumutok lamang po kayo para ma-update po kayo sa lahat ng mga nangyayari sa ating pong minamahal na lungsod. Nang sa gayon po, meron na naman kayong aabangan sa mga susunod na araw. Okay? Ready na ba tayo? Okay. Magsimula po tayo sa ating cleanup update. Siyempre, maliban sa Biyernes, na yun po ang ating itinalagang Friday cleanup day, araw-araw naglilinis pa rin po tayo sa buong Kamaynilaan. Ang ating pong mga masisipag na kawani ng DPS, ng engineering, ng MDRRMO, dito po sa loob ng City Hall, ang CGSO at ang Building Administration ay walang sawa pong nililinis ang ating kapaligiran. Nang sa gayon naman po ay mapanatili na ang Maynila ay nakikilala sa pagiging malinis po. Ito po ay sinimulan natin noong panahon pa ni Mayor Isko Moreno Magoso at pinananatili po nating maayos pa rin ang ating pong lungsod. Noong Lunes, nabanggit ko po, nung ako ay nagsasalita, nung flag ceremony o nung flag raising ceremony na bukas na po ang turismo dito sa Pilipinas, lalong-lalo na dito sa Maynila. At isang paraan po para mas makaimbita tayo o mas makahikayat tayo ng mga turista, both local and international, para dalawin po o bisitahin ang ating lungsod ay kung mapapanatili po natin ang ating kapaligiran na malinis. Kaya po nananawagan po ako sa ating mga kababayan. Nabanggit ko rin po, meron tayong ordinansang Tapat Ko, Linis Ko. At magiging stricto po kami sa pagpapatupad ng ordinansang ito. Sana po maging bahagi kayo sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating lungsod. Hindi po namin ito kakayanin ng kami lang. Hindi po ito kakayanin ng ating mga kawani sa ating pamalaan. Kailangan po namin ng kooperasyon nyo. Sana po ay maging disiplinado po tayo sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating lungsod. Pwede ho bang makiusap sa inyo na sana po ilalabas natin ang ating pong mga basura sa takdang panahon lamang. Ilalagay lang po natin sa tapat ng ating mga tahanan hanggang ito po ay makuha ng mga naglilinis, di ho ba? Ng mga dump truck, ng mga garbage truck. Huwag po natin ilalagay sa mga center island. Huwag po natin ilalagay sa mga poste ng ilaw dahil hindi naman po ito tambakan ng basura. Ilabas po lang natin sila kapag oras na ng pag-pick up ng mga garbage truck at ilalagay lang po sa harap ng inyong mga tahanan. Kami po ay nakikiusap ulit. Doon naman po sa ating mga vendors. Kayo po ay nabigyan ng pagkakataon upang makapagtinda dito sa ating lungsod. Sana po ay magkaroon din tayo ng disiplina na linisin po natin ang paligid kung saan po tayo nagtitinda. Huwag po natin iwan, pag natapos na po tayo magtinda, huwag po natin iwan na madumi po. Otherwise po mapipilitan po kami na tanggalin po kayo dahil mas marami pa hong ibang mga nagtitinda na gustong-gusto po nilang magtinda at mapapanatili po nilang malinis ang kanilang kapaligiran. So, again, gusto lang po namin hatid sa inyo na wala po tayong tigil ng paglilinis ng buong Kamaynilaan at hinihikayat po namin kayo na sana po ay maging partner namin sa paglilinis po. Sana po ay mapanatili nyo kahit yung lugar lang ninyo na malinis, masaya na po kami. Maraming salamat po. Ngayon, punta na tayo sa atin pong mga health updates. Of course, nandirito pa rin ang COVID. Meron pa rin pong nagpa-positive. So, ang kagandahan lang po dito, ang magandang balita lang po,
out of 176 na ginawang libreng swab nitong nakaraang 2 linggo, 2 lang ang nag-positive. Ibig lang sabihin na talaga bumababa na po ang kaso ng COVID dito po sa ating lungsod. Hindi lang po siguro sa ating lungsod, kundi sa buong Pilipinas. So, ang ating active cases po ngayon ay nasa 34 lang. Awa ng Diyos, wala hong namamatay ngayon dahil po sa COVID. At mas marami na pong nagre-recover. So, meron po tayong 7 recoveries sa ngayon. And only 4 confirmed new active cases. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabakuna sa ating 44 na health centers, Mondays to Fridays, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. So, kung hindi pa rin ho kayo nagpapabakuna, dun po sa wala pa kahit isang vaccine or vaccination dose, please po, nakikisuyo kami, tumungo po sa ating mga health center. Pwede ho kayo magpabakuna doon ng libre. Okay, doon naman po sa wala pang booster, sana po magpa-booster na kayo kasi nakikita naman po ninyo ang nagiging benepisyo. Paunti-unti na pong nawawala ang COVID sa ating lungsod. Mas kumukonti po ang mga kaso, mas maganda po para sa ating lahat. Nang sa gayon po, mas malaya po tayong nakakapamasyal, mas malaya po natin nagagawa mga gusto nating gawin na hindi na po tayo kailangan pa magsuot ng mask. Okay? Pero, gaya nga ng sinabi na Executive Order number 7 na voluntary na lang ang pagsusuot ng face mask indoors and outdoors, may mga lugar pa rin po na kailangan natin naka-face mask. Paulit-ulit ko na lang po sinasabi ito. Saan ho ba? Sa mga ospital, clinic, sa mga dialysis center, sa mga laboratorio, kailangan pa rin po natin naka-face mask. Kapag tayo po ay sumasakay sa mga ambulansya, mga paramedic rescue vehicles, kailangan pa rin po tayong naka-face mask. At kung tayo po ay sumasakay ng mga public transportation, pag sumasakay po tayo ng jeep, ng taxi, ng eroplano, ng barko, kailangan pa rin po natin naka-face mask. Lalong-lalo na ang atin pong mga senior citizens o mga elderlies, yun pong may mga sakit o may mga comorbidities, yun pong mga immunocompromised, nagdadialysis, meron pong mga mabibigat na problema sa puso, meron pong mga cancer, yan po, kailangan naka-face mask pa rin po, mga buntis, and of course, yung mga unvaccinated, and kapag meron po kayong nararamdaman, meron kayong ubo, sipon, lagnat, masakit ang lalamunan, kailangan po kayong naka-face mask. Ito po ay lagi namin pinapaalala at nakikita naman po natin ang bunga. Karagdagan lang po, kapag kayo ay pupunta sa mga matataong lugar, nanood kayo ng concert, nagpunta kayo ng party, pumunta kayo ng bar o restaurant, sana po, amin pong suggestion, ako po bilang isang doktor, ang suggestion ko po, mag-face mask pa rin po tayo. Para na rin ito sa ating proteksyon. So, ingat-ingat lamang po. At sana po patuloy nang bumaba ang mga kaso ng COVID. In celebration of Oral Health Month, ang Manila Health Department po ay nagsagawa na naman ng isang napakagandang proyekto. Pumili po sila ng mga mag-aaral sa mataas na paaralan ng Maynila upang mabigyan po ng pustiso. Okay? Bakit pustiso agad? Ito po yung mga kabataan natin na hindi na talaga magawa ng paraan na maibalik pa yung dati nilang mangangiti. Hindi na ho talaga tutubuan ng ipin. Kaya ho nagbigay po ang Manila Health Department through their dental services ng libreng pustiso. Meron po tayong 24 na high school students ang nabigyan po ng pustiso. Ano ba ang kagandahan nito? Siyempre, mas maayos na naman ang iyong ngiti at yung iyong pagmuya, okay na rin. At syempre, makakadagdag po ito ng self-confidence. Kaya yan po, maraming salamat sa dental services ng Manila Health Department. Isa pang magandang balita, total na pag-iisip, na pag-uusapan na lang natin ang magandang ngiti. Sa Lunes,
Okay, sa Lunes po ay meron naman tayong ipipresent na ilang mga mag-aaral ng ating pampublikong paaralan na nabigyan na naman ho natin ng libreng braces na naman po. Di ba napakaswerte ng mga batang Maynila na kahit po hindi po, wala silang kakayahan para makapagpa-braces, ang ating pong pamahalaan through our very generous sponsors ang nagbibigay po sa kanila ng pagkakataon na magkaroon ng braces at isaayos po ang kanilang mga ngipin. So sa lahat po ng ating mga sponsors na nagbigay po ng prosthesis at saka nagbigay ho ng braces, maraming salamat po sa inyo. Sana po ay wag po kayong magsawa sa pagbibigay ng tulong sa ating po mga batang Manilenyo. Speaking of libreng braces, hindi lang po yan ang libre sa lungsod ng Maynila. Libre rin po ang pagpapa-ECG. In celebration of the Love Month of February, tayo po ay nagsagawa ng libreng pagpapa-ECG sa mga empleyado dito sa loob ng City Hall. So, ito po ay ginanap noong February 14 hanggang February 17. Okay? 40 years old pataas na mga empleyado ng City Hall. Lalong-lalo na po in-encourage natin yung mga may comorbidities, kagaya ng diabetes, high blood, and stroke. Again, maraming salamat Manila Health Department sa pangunguna ni Dr. Arnold Pangas sa mga makabuluhang proyekto na isinasagawa po ng inyong departamento. Speaking of Manila Health Department, nilaunch po natin ang citywide PhilHealth registration, consultation, and profiling. So, nagpunta po tayo sa Tondo Foreshore nito pong nakaraang linggo. Okay, nung Biyernes po, para i-launch yung ating massive citywide PhilHealth registration. Gaya nga po ng sinasabi ko, no, ako po ay nagsalita doon, napakarami pong benepisyo ang naibibigay kung kayo po ay registered sa PhilHealth, lalong-lalo na kung kayo po ay magpapacheck up. Hindi lamang po ang ating mga pasyente ang nakikinabang, kundi pati ang ating pamahalaan lungsod Maynila ay nakikinabang, ang ating pong mga health services sa paano pong paraan. Sa bawat po nagpapacheck up ay meron din pong nakalaang pondo na pinapasok ang PhilHealth sa ating pong lungsod, at yun naman po ay ginugugol natin para lalo nating ma-improve ang services natin, ang ating mga health services. So, diba nasabi ko po sa inyo, meron na po tayong ECG machines, meron na po tayong mga ultrasound machines sa lahat ng ating 44 health centers. Alam niyo ba na ang ginamit nating pondo dyan ay pondong nanggaling sa PhilHealth. Kaya mas marami pa po tayong mga benepisyo, hindi lamang po sa pasyente, kundi pati na rin sa ating mga health services kung tayo po ay magtutulungan at lalo natin mapapalawig ang ating PhilHealth registration. So again, iniimbitahan ko po lahat ng mga Manilenyo na sana po ay tumungo kayo sa ating 44 na health centers upang magparehistro under PhilHealth at nang sa gayon ay may ma-profile na rin po kayo. So, yan po. Punta naman tayo ngayon sa mga kaganapan sa Departamento ng Social Welfare. Noong February 7 ay nagbigay po tayo ng educational assistance sa mahigit kumulang 935 na mag-aaral dito po sa ating lungsod. Ang bawat isang mag-aaral po ay nakatanggap ng 5,000 educational assistance na magagamit po nila sa kanila pong pag-aaral. Ang amin lang pong pakiusap sa ating mga mag-aaral ay wag po silang titigil na mag-aral, at doon naman po sa mga magulang ay wag po silang titigil na suportahan at kalingahin ang kanilang mga anak, apo, at ang kanila pong mga alaga, dahil ang inyo pong pamahalaan ay hindi rin po titigil na gumawa ng paraan para maging kaagapay nyo sa pagbibigay ng tama, wasto, at napakagandang edukasyon para sa bawat isang Manilenyo. So 935 po na beneficiaries
ang nakatanggap po ng 5,000. Ito po ay ginanap sa San Andres Sports Complex under Manila Department of Social Welfare sa pangunguna po ni Direktora Re Fugoso. So maraming salamat po sa lahat po ng kawani, mga social workers po ng Manila Department of Social Welfare. Alam nyo, busy-busy ngayon ang Manila Department of Social Welfare Kasi nung isang linggo rin, nung isang araw lang, nagbigay naman po tayo ng financial assistance sa mga nasunugan po. Sunod-sunod na ho kasi ang sunog dito sa Maynila lalong-lalo na sa Distrito 2. Wala naman po may kagustuhan na mangyari po ito. Pero meron pong mga pagkakataon na hindi talaga natin maiiwasan. Kaya iba yung ingat din po sa ating mga kababayan. Lagi po niyong chichikin na wala hong pagkakataon na kayo po ay masunugan. Dahil sabi nga nila, di bali na hong manakawan, wag lang pong masunugan dahil buong kabuhayan na po nyo mawawala sa isang iglap lamang. So tayo po ay nagbigay ng financial assistance sa halaga na 10,000 sa 334 na pamilya at 3,000 naman po sa 14 na unattached individuals na naapektuhan ng 10 sunod-sunod na sunog. Kamakailan lang nagbigay din po tayo, siguro last month lang, nagbigay din po tayo ng financial assistance. Ang sabi ko nga po kay Direktora Re Fugoso, sabi ko, ano ba yan? Sunod-sunod na po ang sunog dito sa atin. Nakakaawa din ang ating mga kababayan. Siyempre, hindi naman po ganun kalaki ang naibibigay natin tulong. Mas malaki pa po ang pangangailangan nila. Pero kahit papano po, makakapagsimula na silang bumangon ulit. So, yan po ang kaganapan naman natin sa Manila Department of Social Welfare. Office of the Senior Citizens Affairs, updates naman tayo. Una-una, congratulations po kay Lola Remedios Danseco dahil nag 100 years old na po siya. Siyempre, dinalaw natin siya. Ayan, kinukulit natin si Lola Remedios. Alam niyo ba na hindi lang siya centenarian? Siya po ay isang World War II veteran pa. At isang retired teacher. Sa totoo lang, ang daming ni Lola. Ang dami niyang benepisyo. Kasi, sabi sa akin ng kanyang mga apo, hindi pala pamangkin. Kasi single si Lola Single yan. Sabi ko, kaya naman pala, umabot kayo 100 years old. Kasi single kayo. Wala kayong consumption sa buhay. Pero ang sabi ho ng kanyang mga pamangkin, dahil siya po ay World War II veteran, lahat po ng kanyang mga pangangailangan na gamot ay pinoprovide po para sa kanya. So binibigyan po siya niyan. Tapos meron pa siyang dahil siya retired teacher, meron din po siyang pension. Pero syempre, masayang-masaya pa rin si Lola Remedios na kahit papano po ay naalala siya ng pamalanlungsod ng Maynila sa kanyang kaarawan. So si Lola Remedios po ay nakatanggap ng certificate galing po sa ating lungsod at syempre po ang ating regalo sa kanya na 100,000 pesos. So again, happy birthday po Lola Remedios. Ay naku, ang sabi pala niya, ang sabi ng kanya mga pamangkin ayaw niya ng gulay, ayaw niya ng isda, puro siya karne. Sabi ko, pero ganyan pa rin Yung iba naman mga lola na nadalaw ko, hindi naman kumakain ng karne, puro isda at gulay lang. At saka kanin na nilalagyan ng kape, kaya daw sila umaabot ng 100 years old. Kanya-kanya talagang yan Iba-iba talaga ang kanilang sikreto para mapanatili ang kanilang youth. Diba? So, happy birthday po, Lola Remedios. Another good news sa wakas. Diba? Huliman daw. At magaling. Dumating pa rin. Diba? Kasi po, nadadagdagan ng ating mga senior citizens buwan-buwan. Kaya po, noong Disyembre, hindi po natin nabigay ang kabuuan ng mga ating pamaskong handog para sa ating mga senior citizens. Pero,
Nangako po ang inyong pamahalaan na dun po sa mga hindi nakatanggap, sisiguraduhin po namin na meron pa rin ho kayong matatanggap kahit na huli. Kaya ngayon pong linggo at nung nakarang linggo ay ipinamahagi na po natin finally ang kakulangan natin na mga Christmas boxes, gift boxes para sa ating mga senior citizens. Gusto ko lang po magpasalamat syempre sa MTPB, sa engineering at sa DPS na sila pong nag-distribute sa bawat barangay ng mga kakulangan na Christmas gift boxes para sa ating mga seniors. So yan po tinupad po namin ang pangako namin sa inyo. Kasi nung last year, ang ating mga senior citizens nasa 165 lang yata, kung di ako nagkakamali. Pero yung huling count na papalapit na yung Pasko, naging 179,000 na. Kaya kailangan po naming magdagdag pa. Paalala lang po natin para maging maayos. Sana maayos na talaga ang listahan natin ng mga senior citizens. Meron magaganap na consultation between the barangays at ang Office of the Senior Citizens Affairs. Antayin lang po nyo ang anunsyo kung kailan po ang inyong mga barangay o ang inyong mga distrito. Sana po ay makarating kayo nang sa gayon ay mapagtugma na talaga ninyo ang listahan ng mga senior citizens natin. Kami po ay nakikiusap na sana po ang ating mga barangay ay magbigay po ng tamang listahan sa atin pong OSCA at ang atin naman pong OSCA ay sana matama naman po nila ang kanilang listahan. Nang sa gayon po, hindi naman po kawawa ang ating mga senior citizens na nag-aabang din po ng kanilang monthly allowance. Ngayon pa lang po, inaayos na natin to dahil gaya na nasabi ko, ang una nating pagbibigay ng ating monthly allowance para sa ating mga senior citizens ay sa darating po na Abril. So, antayin lang po ninyo ang anunsyo para po sa coordination between the barangays and the Office of the Senior Citizens Affairs. Peso update na tayo. Ngayon pong araw ay naganap ang mega job fair natin dyan sa Delpan Sports Complex. Okay. Pakikita nyo po dyan sa ating screen ang naganap na mega job fair. Ito po ay hanggang alas 5 ngayong hapon. Nagsimula po kaninang alas 8 na umaga. So 4 o'clock daw po. Okay. 143. Wow! As of 4 p.m., 143 na ang hired on the spot. Yay! Meron pa ho kayong 1 oras. Kaya dun po sa mga naghahanap ng trabaho, tumungo kayo sa Delpan Sports Complex. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga employers na nakasama namin ngayon at nagbibigay po ng trabaho sa atin pong mga kababayan dito sa Maynila. Maraming salamat po. Sana po ay huwag kayong magsawa na tulungan at tulungan ang amin pong mga kababayan dito sa Maynila dahil alam naman po ninyo ngayon na marami po ang naghahanap ng trabaho ngunit hindi po talaga nabibigyan ng pagkakataon. So maraming salamat po sa lahat ng mga kumpanya na naging partner namin sa amin pong mega job fair at maraming salamat sa PESO sa pamumuno ni Director Fernan Bermejo. Congratulations po sa inyo sa another successful mega job fair. Pinararating din po pala ni Director Fernan Bermejo na for the second and third quarter, yung fund transfer accomplishment rate natin po para doon sa pensyon ng mga senior citizens ay nasa 98.13%. Marami-rami nabigyan natin ng pensyon para sa ating mga indigent senior citizens. So maraming salamat po. At meron din po silang ginawa na career guidance noong February 23. Ito pong ginawa nila ay para maihanda po ang ating mga kabataang Manilenyo para dun po sa kung ano talaga ang bagay sa kanila
na papasukang kurso pagdating po nila ng kolehiyo. At ang gumawa po nito ay ang peso rin po. So maraming salamat po sa inyo. Ayan. 3,678 na mga mag-aaral ang nabigyan din po nila ng guidance through the career guidance na ginawa po nila. Okay, meron pa ho ba tayong darating na job fair? Abangan lang po ninyo sa website po ng PESO at ng MPIO. Halos linggo-linggo naman po yata may ginaganap po tayong job fair. Naglilibot po kami sa mga bawat barangay, sa bawat zona. So, mag-abang lang po kayo ng mga announcement sa atin po mga pages. So, maraming salamat po sa inyo. Kailangan pa bang basahin to? Joke lang. Yung amin pong Filipina Women's Network ay nagkaroon ng book launching. Siyempre po, ako po ay mapalad na maging bahagi nitong napaka-special na grupo ng mga kababaihan. At meron pong silang 4 na librong ni-launch. Nandun po sa libro na yon, ang tawag po doon ay Disrupt. Napakaganda pong basahin dahil nandun po ang success story ng bawat isang awardee ng Filipino Women's Network. So nandun po na ikwento po nila yung kanilang humble beginning hanggang naging successful po sila sa buhay nila. Malay nyo, pagka nagkaroon na ng Disrupt 5.0, kasama na po doon ang success story ng inyong pong lingkod. Malay lang po ninyo. Pero napakagandang basahin. Ang isa pong nag-share sa kanya ng doon, magbigay lang example, ay si Attorney Lorna Kapunan. Napakaganda rin ng kwento niya kasi parang ilan ba sila magkakapatid, puro lalaki, siya lang yung isang babae. At yung kanyang lolo, abogado. Ang kanyang tatay, abogado. Tapos yung kanyang mga kapatid na lalaki, walang nag-abogado. So, siya po ang nag-iisang naging abogado sa magkakapatid. At maganda po yung kwento niya na kahit na siya yung babae, di ba? Siya yung nagdala ng pangalan ng kanyang pamilya. At pagkatapos nun, yung anak naman niya, abogado na ngayon. So, naipagpatuloy po niya yung legacy ng kanilang pamilya. Di ang ganda ng kwento po ni Attorney Lorna Kapunan. Okay, last Tuesday ba yun ay ginanap ang ika-122nd na taon ng pagkakatalaga ng Manila Police District. Siyempre kasama po natin dyan si PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr., si General Andre Dizon, ang atin pong District Director ng Manila Police District. Tayo po ay nagbinigyan ng arrival honors at kasama po tayo sa wreath laying po. So maraming salamat sa Manila Police District dahil ako po ay nakasama sa pagdiriwang ng inyong ika-122nd anniversary. Congratulations po sa inyo. Keep up the good work and the good name of Manila's finest. Okay. Nagkaroon din po tayo ng misa in celebration of Ash Wednesday noon pong Miyerkules. Ito po ay dinaluhan ng lahat ng mga empleyado ng Manila City Hall at pinangunahan po ni Reverend Father Joel Rescober ng San Vicente de Paul Parish Church. Alam niyo si Father Joel, yan na lang ang lagi po nating nagiging celebrator po ng misa dito po sa City Hall dahil ang City Hall po ay nasa ilalim ng kanyang parokya. So maraming salamat po Father Joel Rescober. Okay. Tayo rin po ay noong isang araw po nagkaroon ng convention ang lahat po ng mga alkalde ng mga munisipyo sa buong Pilipinas. So tayo po ay nagbigay ng welcome remarks doon po sa convention na yon ng Municipal League, tama ba? League of Municipal Mayors of the Philippines. So sige, yun po.
Tayo po naging isa sa mga speaker doon, tayo po nag-welcome sa kanila sa lungsod ng Maynila. At ang ilan po sa kanila ay dumalaw rin dito sa atin with the intention po or signifying their intention na sana po ay magkaroon ng twinning ang ating lungsod at ang kanila pong munisipyo. At isa sa mga dumalaw sa atin ay ang anak po ni Governor Fredenil Castro ng Capiz, si Mayor Maria Concepcion Cucu Castro ng municipality ng Dumalag, Capiz. So, inabot lang po niyang personal ang kanila pong sulat na sana po ay magkaroon tayo ng twinning relationship. So, yan po si Mayor Cucu ng Dumalag, Capiz. Ang Sapian Capiz din po ay padala na rin po ulit ng reaffirmation lang kasi may twinning relationship na po sila sa atin. So, parang reaffirmation na lang kasi since bago po ang administration ng atin pong twinning relations sa kanila. At kung hindi ako nagkakamali, pati ang Sigma Capiz, meron na rin twinning relations sa lungsod ng Maynila. So, maraming salamat po, Mayor Cucu, sa iyo pong pagdalaw sa amin pong lungsod. Muli ko na namang sinuot ang akin pong helmet at muli na naman akong sumakay sa aking motor upang gawin ang aking paboritong door-to-door doktora. Ayan po, naglibot po tayo sa District 5, ha? Sexy? Taba-taba ako na nga eh. Diba? Kainis. How to be... Sino bang payat ngayon dito? Hindi kami. Wala po. Nga eh. Ewan ko ba sa inyo? Hilig kasi natin kumain, di ba? Lalo na nung isa kong bisita dito ngayon. Oo. So, tayo po ay naglibot na naman sa Distrito 5 upang personal nating matignan o madalaw ang ating pong mga pasyente na dumudulog sa akin pong tanggapan. Karamihan po sa kanila ay medyo mabibigat po ang karamdaman. Halimbawa po, sila po ay nagdadialysis o di ho kaya ay may cancer. Kaya personal po tayong pumunta sa kanilang mga tahanan upang alamin po ang kanilang kalagayan sa ngayon at makapagbigay po ng kahit kaunting tulong pinansyal. So, ayan po, dinalaw po natin sila. Karamihan po sa kanila nagdadialysis. Mga naging pasyente na rin natin dati. Yan. Ito, pasyente na natin yan dati, dinalaw natin ulit. Dalawa sila. At alam mo, nakakatuwa, mga magkaka-classmate sila, Sagat Andres. Kaya yung mga dinalaw ko sa District 5, kilala nila ang isa't isa. Ay, si ano. Diba? Kasi nga, magkakasabay daw sila. Alam niyo ho, ganun ho, yun po ang kagandahan ng nagpapadialysis po sa lungsod ng Maynila. Dahil hindi lamang po libre ang dialysis, libre po ang gamot, libre pa rin po ang paghatid sa kanila. Pagkatapos nilang i-dialysis, hinahatid po sila sa kanilang mga tahanan. Kaya nga po magkakakilala na sila dahil isa po ang school bus nila. Opo, di ba? Kasi syempre kapag katapos ng dialysis mo, medyo nanghihina ka pa, di ba? Karamihan po sa kanila nagko-commute lang. Ayaw po nating mahirapan pa sila pag uwi nila. Syempre mag-aabang pa sila ng sasakyan, tapos mahina sila. Kaya hinahatid po yung isa-isa sa kanilang mga bahay. Kaya sila na rin, magkaka-classmate na rin po sila sa dialysis, di ba? So maraming salamat po sa Gut and Breast Medical Center dahil ini-extend po nyo ang inyong serbisyo hindi lang sa pagdadialysis kundi pati paghatid ng ating mga pasyente sa kanila pong mga tahanan. Okay. Ito kanina before natin mag-start ng capital report, may nakita kayong di ba, video. Yan po ay ang inauguration ng ating 4-story scouting center sa wakas. Meron na rin pong tahanan ng ating mga Boy Scouts of the Philippines Manila Council. Alam niyo po, naalala ko during the time of pandemic,
ay ilang beses makailang ulit pong nagpunta ang leadership po ng Boy Scout Manila Council dito po kay Mayor Isko Moreno. Dahil nga po wala silang sarili nilang lugar. Diba? Nakikiano lang sila. Nakikisilong lang po sila sa isa sa ating mga eskwelahan. So, ngayon, kahapon ay in-inaugurate po natin ang kanila pong bagong tahanan, ang kanila pong building. Napakaganda po. Ayan po. Andyan ho si Letlet Sarkal. Hi, Letlet. Hindi po. Ang atin pong Boy Scouts Scouting Center ay may boardroom, control room, meron po tayong kompleto, may training hall, may museum, may multipurpose hall, at lahat po ng mga opisina po na kinakailangan nila nandyan po sa isang building na yan. So, maraming salamat po sa dating DBM Secretary, Mr. Wendell Adiviso. Tama yata ako. Hindi ko ito si of course kasama natin ang ating pong Vice Mayor, ang ating pong Division of City School Superintendent Dr. Magdalena Lim, of course Engineer Andres, Architect Balmoris, and Engineer Randy Sada. So maraming salamat po at binigyan nyo ng katuparan ang pangarap ng ating pong mga Boy Scouts dito sa Manila. Okay, announcement na tayo. Kasi gusto ko nang mag-interview. Diba? Ay naku, celebrity itong interviewing ko mamaya. Ewan ko lang kung may mapupulot kayong may mapupulot po kayong sa pag-uusapan namin. Kasi ibang klase ho kami mag-usap nito di ba? Anyway, in celebration, sa March po, ay si-celebrate natin ang National Women's Month. Every March po kasi sineselebrate yan. At syempre marami na pong naka-line up na mga programa in celebration of National Women's Month. At isa na po dito ay under sa Manila City Library. Meron po silang gagawing digital literacy program para sa ating mga babaeng senior citizens. So gaganapin po ito sa March 9. 9 a.m. to 11 a.m. First come, first serve basis lang po ito para sa first 25 participants para sa bawat isang library. Ano ho ba ang mga library na pwedeng nyong puntahan? Yan po ang Arsenio Lacson Public Library, ang Bacood Public Library, ang Dapitan Public Library, at ang Manila Sacramento Friendship Library. So, ito po ay isang digital literacy program para sa ating mga kababaihang senior citizen. Announcement ulit! Doon po sa mga hindi pa nakakapagbayad ng kanilang amilyar o yung real property tax, meron po kayo hanggang March 31 na lang of 2023. Ulitin ko, March 31 of 2023 na lang para hindi po kayo magkaroon ng penalty. Kasi pag tumungtong po ang April 1, meron na po kayong 8% penalty sa taong ito. So, para po hindi na madagdagan ng inyong gastusin, hinihikayat ko po lahat ng mga hindi pa nakakapagbayad ng kanilang amilyar na tumungo na po dito sa Manila City Hall. Pwede ho kayo magbayad sa ating Taxpayers Center tuwing Lunes hanggang Biyernes, okay, 8 a.m. hanggang 5 p.m. O pwede rin ho kayo magbayad through the Go Manila app or website www.gomanila.com. Uulitin ko po, pwede ho kayong tumungo dito sa City Hall para dito ho kayo magbayad, or di ho pwede kayo magbayad through the Go Manila app. Okay po? Hanggang March 31 na lang po, 2023. Yan po, wala pang penalty.
Okay. Bago tayo magpatuloy, okay, total pinag-uusapan natin ang mga magagandang lugar dito sa Maynila. I'm sure nakapunta na kayo sa Luneta, nakapunta na kayo sa Intramuros. Marahil lang ilan po sa inyo ay nakadalaw na rin sa Cartilla. O kaya nakaakyat na sa Jones Bridge at nakarating sa Binondo. Pero nakadalaw na ba kayo sa Arroceras Park? Ang last lang ng City of Manila. Panoorin niyo po ito. Simula ng ating capital report ay nabanggit ko po sa inyo na meron po tayong bagong segment maliban po sa Honey Quiz. At ito pong segment na to ay tatawagin po natin Inside Manila. Ano ho ba itong Inside Manila? Ito po ay ang aming paraan para ma-interview natin ang iba't ibang mga departamento dito po sa ating pamahalaan. Maisabi po nila o mabahagi po nila sa atin o sa ating po mga kababayan ang mga kaganapan po dito sa ating lungsod na meron pong koneksyon sa kanilang departamento. At ang unang-una nating isasala ngayon, dahil siguro sa lahat ng departamento, sila na yata yung pinakamaraming ganap nitong mga nakalipas na araw at buwan. Walang iba po ay ang Department of Tourism, Culture and Arts Manila. Siyempre, sa panguna ng ating unang-unang guest ngayon, ang ating celebrity guest, diba? Director Charlie Dungo. Yay! Welcome sa Capital Report. Diba? Uy, bagong blower yan. Siyempre. O, diba? Pinaghandaan niya ito. Nakaka-tense kasi, Mayor. Ay, huwag ka ma-tense. Parang ano lang, parang nag-uusap lang tayo at pagka kinukulit mo lang ako. Oo nga okay. po. Tama Pero po. bago tayo magsimula,
pwede ko ba siyang tawaging Mama Cha? Dahil si Mama Cha, yan na talaga ang tawag sa kanya ng lahat ng tao dito. Siya ang mama ng lahat ng tao. So, Mama Cha, Yes po. para lang malaman ng ating mga manunood, sa ating mga kababayan, ano ho ba ang ibig sabihin ng DTCAM? At ano ho ba ang ginagawa ng DTCAM dito sa ating lungsod? Ang DTCAM po stands for Department of Tourism, Culture and Arts of Manila. So dati po itong NTCAB, ito yung Manila Tourism, Culture and Arts Bureau. And then noong 2019 po, inilabi namin na gawin itong department at kayo po yung dating Vice Mayor noon at natupad naman yung pangarap namin na maging departamento naman po dahil malaking bagay po talaga yung tourism sa isang lungsod. So maraming salamat Mayor nung time na inilaban namin ito sa City Council at inaprubahan ninyo at pinayagan naman po ng alkalde dati. Ano ba ang naging benepisyo na kayo po ay naging isa ng ganap na departamento as compared sa dati bureau lang kayo? Nung bureau po kami, parang nakadepende lang po kami sa Office of the Mayor. So hindi kami basta-basta pwedeng makakilos ng kung ano yung proyekto or policies na gusto namin gawin. Wala kayong sariling pondo? Wala po talaga. So hihingi lang po kami sa inyo. Kaya nung naging department po, so standalone na po kami. So nakagawa na kami, may budget na sarili, kaya ng gumawa ng mga polisiya na mabilisan. Mas marami kayong proyekto. Mas maraming magagawa. At mas mabilis i-promote yung turismo ng city. Oo nga eh. Kasi alam nyo po ngayon, syempre, noong panahon ng pandemya, 2.5 years din po tayong, di ba, lockdown. Pero kasi ginamit yan na opportunity ng ating lungsod para maayos natin yung mga lugar na po pwede nating gamitin para pasiglahin ang turismo dito sa Maynila. Mama Cha, matanong ko lang sa'yo, ang mga karamihan ba ng mga lungsod o mga munisipyo dito sa buong Pilipinas ay may sarili lang departamento kagaya ng sa atin? Hindi po lahat ay departamento. Karamihan pa rin po opisina lang. So under of the Office of the Mayor pa rin. Kaya yung iba pa nga po wala pa silang tourism officer sa kanilang mga walang item, walang plantilyang ganon. Oo, sa atin meron. Sa atin marami po tayong tourism officers sa plantilla kaya napakaswerte natin. Maski po dito sa NCR may mga syudad. Syudad na wala pa rin plantilla. So lahat sila under lang sa... yun yung ina-appeal ng bawat isang tourism officer na sana mabigyan ng pagkakataon na ma-recognize sa mga tourism officers naman po. Ganyan lang, it goes to show kung gaano po kakulit si Mama Cha. Alam mo, pag may gusto ho yan, talagang didiretso na lang yan dyan. At wala nang yung... Wala nang katok-katok. Wala nang katok-katok. So, kaganyan ka na lang. Gano'n ka na lang. Tulalay ka na. Tulalay ka na lang. Pero alam nyo, sa totoo lamang po, napakaganda naman po ng mga programa at proyektong laging inilalatag ng Department of Tourism, Culture and the Arts Manila. And this is one way para maihanda din namin po ang aming lungsod para yung ma-promote namin yung iba pang lugar maliban doon sa nakaugalian na Luneta, Intramuros, Binondo. Alam niyo ho, ang Luneta at Intramuros, hindi naman po siya talaga under the City of Manila. Kaya limited din lang po ang kaya namin gawin. Ito po kasi ay under the national government. Di ho ba? Tama ba yun, Mama Cha? Tama po. Ang Intramuros po ay under Intramuros Administration. So, hindi ho kami pwedeng mangialam. So, kahit gusto po naming ayusin o pagandahin lalo Intramuros para lalo po natin ma-promote, hindi po namin magawa yan. Ang Luneta din po ay under Parks, National Parks, which is under the national government po. Lahat po yan ay under the Department of Tourism. So, hindi ho kami makagalaw. So, ngayon po, meron pong naisip ang Department of Tourism, Culture and the Arts Manila na magkaroon po tayo ng 8 bakit? Naalala ko yung 8 hubs. Anyway, yung 8 hubs na yan, tourist hub. Yung 8 hubs na yan. Yan po talaga isa sa milestone ng Department of Tourism, Culture and Arts of Manila dahil tayo ay nakagawa ng isang comprehensive Manila Tourism and Cultural Development Plan. So,
nag-craft po kami niyan at talagang binusisi namin maigi kung paano pauunlarin ulit ang turismo dito sa ating syudad. At talagang napakaswerte rin namin nung i-present namin yun sa dating alkalde, kay Mayor Isko, approve kagad sa kanya, at nung inilabi namin sa City Council na kayo po yung dating Vice Mayor, hindi kami nahirap magpa-adapt kagad ditong ating TDP. So talagang sa leadership mo rin sa City Council, kung hindi nyo rin ma-adapt, bali wala rin po yung aming TDP. Yan po bang tourism plan nyo ay parang well coordinated din sa city planning, development natin? Nakatulong ba sa inyo ang tanggapan ng CPDO? Kasi syempre, parang ang CPDO, yan ang pinaka-master planner ng Tama lahat po. Opo. diba? So, luckily nauna po kami nakagawa at Okay. ngayon ginagawa pa po yung sa CPDO. Talagang At- ano yan speedy bagal. Hindi naman. So, mahirap lang po talaga yung master planning natin. So, ibinigay na po namin sa kanila yung nagawa na resulta ng tourism development plan. At least hindi na po sila mahirap i-integrate itong TDP Tama. sa master plan po ng city natin. Magbigay ka nga, Mama Chan, ng halimbawa sa ano ba ang gusto nating i-promote? Kasi minsan may nagtanong sa akin na kwento ko yan na yung 8 tourism hubs, ganyan. May nagtanong sa akin last week lang, ano ba ang gusto nyong i-promote sa Tondo? Marami pong dapat na ipakilala sa Tondo. Unahin na natin yung simbahan ng Tondo. Nandiyan din po yan. Nandiyan din po ang Divisoria, ang ating yung alam niyo na lahat ng bilihan ng tela, na takbuhan talaga siya ng murang halaga. Nandiyan din po sa Divisoria. Yung pagkain na street food na usong-uso ngayon. Sa Ugbo, talagang sikat na rin po. At yung tungkol sa kwento ni Andres Bonifacio. So talaga nandyan po talaga, pati po yung Battle of Bangkusay, nandyan din po. So mayaman sa kwento itong Tondo. Na hindi lang siguro talaga pamilyar ang mga tao. Siguro sa mga local tourists o sa ating mga batang Manilenyo, Opo. ayan, alam natin. Pero yung Battle of Bangkusay, hindi naman ako familiar dyan. Opo, kaya talagang dapat talaga mapaalala ulit sa mga tao, lalo na sa mga batang Manilenyo, na ito yung kasaysayan natin, huwag natin kalimutan. Oo. Kaya nung pagkakataon na yun, talagang binubuhay po natin siya ulit ngayon. Halimbawa naman sa Sampaloc, yan ang University Belt. Baka Opo. nakakalimutan po nila na ang University of Santo Tomas ay one of the oldest Catholic university in Asia, di ba? Tama po. Kaya kung mapapansin nyo, Mayor din, na pagka gumagawa tayo ng event, dinadala natin kung saan-saan lugar. So, pinopromote natin yung tourism din nung ating city. At the same time, sineselebrate naman natin yung mga events na importante para sa syudad. Siguro dun ho sa mga mahilig po nagpupunta sa ibang mga ibang bansa, di ho ba? Kapag ikaw ay first timer dyan, meron talaga sila mga ino-offer na itinerary, yung kung saan ka pupunta. Meron dyan nga yung parang puro simbahan lang ang pupuntahan mo. Tama po. Meron mga ganyan. Meron naman dyan puro institution ang pupuntahan mo. Meron naman dyan puro museum. Siguro dito sa dito sa Maynila, ang dami simbahan Parang ako pagdating ng mahal na araw, 'di ba? Na yung yung bisita iglesia. Tama po. 'Di ba? Nagbibisita ka, siguro pwede yung isama sa tour, 'di ba? Na lahat lang ng mga known churches madadalang kasi normally pagka ganyan ang pinupunta lang Manila Cathedral o di kaya San Sebastian Church. O Quiapo Church, marami pa tayo iba. May San Sebastian pa tayo, 'di ba? Yun lang yung the only still Yung hindi kambal na alam. simbahan. Kambal na simbahan, 'di ba? Ayan na nga yung simbahan ng Santo Niño. Opo. De Tondo, meron din sa Pandacan, although nasunog po. Pero sa Maynila po, Mayor, parang meron po tayong 49 churches talaga. So, may plano po ang DTCAM na magbigay ng option kasi ang usually pinupuntahan lang talaga yung itong nasa loob ng Intramuros, tapos itong San Sebastian, yung Quiapo. Ngayon magbibigay po tayo ng option sa mga taga Manileño na puntahan pa yung iba pang simbahan na hindi napapansin. So, dapat bisitahin. So may option A, may option B. Yan po ilalabas namin para sa
ating Semana Santa. So siguro, Director Charlie, hinahanda nyo na talaga ngayon kung papaano natin lalong talagang mapopromote itong tourism hubs na inaan natin. Meron nga, ang alam ko yung gusto nyong saktong-sakto ngayon dahil usong-usong Batang Quiapo, 'di ba? O aayusin na rin nyo, i-rehabilitate ba ang tawag doon? Opo. Yung Quiapo area, 'di ba? Anong area nga yun sa Quiapo na balak nyo Sa tulong po ni Congressman Joel Chua na siya ang representative ng 3rd District, nakiusap kami na sana unahin yung pagandahin ng Quiapo. Kaya natutuwa kami dahil talagang yung nasa tourism development plan natin, nagustuhan din niya. So parang plano niya muna pong gawin yung parang Globo de Oro, yung saan yung ating mga kapatid na Muslim, ayusin yung area na yon, parang gawing souk area siya. Oo, kagaya ng sa mga Muslim countries, 'di ba? May souk area talaga. Kaya inaayos din po yan, papunta all the way sa Hidalgo hanggang sa San Sebastian Church po. Oo, that's Ngayon, total yan naman. Ano ba ang mga inaasahan ng ating mga kababayan na mga susunod na mga proyekto o mga activities? Ano ba mga naka-line up mo? Mayor, marami tayong projects. Oo nga, napansin ko na nga Malamang awayin mo na naman ako. Madalas naman kitang inaaway. Pagkuha ng schedule. Oo. Madalas naman kitang inaaway. Pero ngayong March po, hindi po muna tayo masyadong kumbaga relax muna tayo dahil nagpe-prepare tayo for Semana Santa. Pero pagdating po ng April 15 po, umpisa ito na po yung ating tinatawag na Manila Summer Pride para sa ating mga kapatid na pananampalataya. Ito po yung ating LGBT community. So meron po tayo, magkakaroon po ng summit, magkakaroon po ng fun run. Okay. So ibang approach naman po siya ngayon. So kaya po natin ito ginagawa, ito po yung in celebration ng pagkakapasa din pa rin po ng Anti-Discrimination Ordinance. Kayo pa rin po ang Vice Mayor at talagang hindi kami nahihirapan na humingi ng tulong sa inyo na magkaroon ng Anti-Discrimination Ordinance. So salamat po ulit doon, Mayor. So susunod po dyan kasi ang inyong mamatsa ay naging presidente ng Association of Tourism Officers ng NCR. So gaganapin po dito sa Manila yung aming project, yung Flavors of NCR. Okay. So lahat po ng mga yung 17 o 16 na city at isang munisipyo ay pupunta po dito sa atin sa Kartila ng Katipunan. I-showcase po nila yung lahat ng iba't ibang pagkain nila. Speaking of pagkain, ano lang ako, kasi di ba, doon nga tayo hirap na hirap mamatsa. Ano ba yung one product natin na, di ba, pag sa Maynila, yun ang lagi natin pinag-uusapan. Ano kaya pwede nating i-showcase na pagkain dito sa Maynila? Baka meron po kayong suggestion. Tama po. Iparating nyo po sa amin. Kasi, yung iba po mga probinsya, meron po talaga, halimbawa ang Bicol, yung pili. Di ba? Na ano nila, lahat ng may pili bar, yung isang mayor nga na nakasama ko doon sa League of Municipalities. Ang sarap nung binigay niyo sa akin na ano. Tapos meron naman sabi na Cebu lechon sa Cebu, biskotso sa Iloilo and so on, mga pansit ano ba yun yung masarap? Pansit molo, hindi, no. Basta, yun na nga yun. Tayo ba dito sa Maynila, meron ka bang naiisip? Yun nga po yung humingi kami ng tulong para sa makagawa ng research. So humingi kami sa UDM at saka sa PLM na kung maaari baka pwede nilang gawing research itong pagkain natin. Na ano ba yung naging distinct na pagkain para sa syudad. So Kasi talagang wala tayo nun no? Yun yung wala tayo. Hopya lang po talaga ang ating Hopya like it. Yan lang po yung ating talagang pinaka well-known sa atin, di ba? Na dito nabibili. Merong hopyang NBT, may hopyang Salazar. Doon may mga sikat na palabok sa Quinta Market, di ba? Pero kasi mas kilala sila sa ibang lugar, di ba? Correct. Hindi pa rin Pero ang hopya parang meron dito lahat yata ng hopya dito masarap di ba? Kahit anong Kasi dito sa Maynila lahat ng klaseng luto na from the provinces. Oo nga nagagawa po natin dito sa city, di ba? Kaya
Actually, dinadayo nga ang Binondo eh. May food tour dyan, di ba? Opo. Mama Cha. Ano Opo. pa ho ba ang iba nating mga up and coming na kaya dapat talaga ay kapapanak, ano ba, how do you, Kakapanabikan. kakapanakin ba? Yun na nga. So sa June po, ito po yung pinakamalaking celebration natin. Ito yung Araw ng Maynila. So medyo mahaba ang ating celebration because of the Manila Film Festival na yung nagkaroon tayo ng launching and MOA signing with the, Yun na nga. kay Miss Edith Fider. So yun po yung aabangan din nila. Meron magkakaroon din tayo ng parade ng sa mga entries ng Metro Manila Film Festival, Manila Film Festival. And then yung ating Mayor sa March 1 po, ihilahin po kita ulit para po sa MOA signing ng ating Miss Manila. Oo. So yan po yung request ninyo na buhayin natin ulit ang Miss Manila. Diba? Parang nagkaroon. And then magkakaroon pa rin tayo ng yung NILAD Street Festival. Dance competition. So ibabalik din po natin yan. Kasama din po yung baka po magkaroon din tayo ng isang fashion show na tawag ay Rampa Manila. So i-showcase din natin yung Kaya mga... nga nagpapapayat na ako, kasama ba ako doon? Pwede. Pwede lang? Hindi, baka nga po. Malamang kasama ka talaga doon at mag-iimbita wala pa po naman tayo. kayong wala naman kayong choice. Oo, Diba? baka pwede natin imbitahin si Secretary Frasco, di ba? Oo, bakit naman hindi? So, yan po. At saka itatap pa rin po natin dito yung mga apprentice, yung mga Up and coming. up and coming na mga designer, lalo na yung mga sa schools. Oo. So yun po yun. So pinaplansya pa namin din ito, Mayor. Oo. Inaayos din namin. And then meron pa rin po kami isang inaayos, nakikipag-usap po ako sa CCP na kung maaari, baka magkaroon ng concert ang PPO, itong Philippine Philharmonic Orchestra, sa period ng ating celebration ng Araw ng Maynila. Ayun ako, minamadali na tayo. Di ba meron tayong ni-launch yung A6? Di ba? Yes Yung po. ating Rock and roll. Oo. So ito naman po will happen on November 26 Okay. para po yan sa sa celebration ng Bonifacio Day. Oo nga eh. Opo. So Naiba na pala ngayon ng Bonifacio Day. kasi nga po, 'di ba na iba yung schedule ng holiday. Dapat po 30. Oo So nga. na-move po siya para po sa economic holiday naman po siya. So maganda rin po ito dahil kung Sunday natin gagawin, hindi naman po tayo magkukos ng traffic. Okay. Iba na po yung atake natin ngayon dito. Kung ano man po yung mga yung maliliit na problema na encounter nung last year, maayos na natin. So at least the following day, holiday, makakapagpahinga pa rin yung tao. Nako. Registration. Talaga Then open na naman. rin po sa registration siya. Oo nga. Ganyan po kasigasig ang ating Department of Tourism, Culture and the Arts of Manila, syempre sa pamumuno ni Director Charlie Dungo. Ano nga tawag? Kuratsyang-kuratsa ang dating, pati ako dinadamay. Pero yun lang po ang paraan namin, of course, para ma-promote natin ang turismo dito sa lungsod. Hindi lamang po yung, ayan, di ba? Yan, sign up na. Pati food tourism, Yes po. film tourism, lahat na ng klase ng turismo. Ongoing pa yung Amersoy. Oh, yes. Pakiimbita nga sila, Mama Cha. Ongoing pa rin yung Amorsol. Ongoing pa rin po yung aming Lego brick na Project Amorsolo na ito ay gawa sa Lego. Oo, ang Diba po? ganda-ganda. So hanggang November tuloy. Hanggang February 28 na lang po siya dito at siya po ililipat naman po sa ibang lugar. So kung gusto niyo pong dalawin, pasyalan, dito lang po yan sa Bulwagan Rodriguez, second floor po ng Manila City Hall. And of course, ang amin pong sariling Manila Clock Tower Museum. Tama po. Kung meron ho kayong pagkakataon, napakaganda po ng aming Clock Tower Museum. Alam mo, yan pong pagka malayo, akala mo lang siya LED. Opo. Etong Project Amorsol, akala mo LED. Pag nilapitan mo, Lego bricks po yan ha. At ang 96 na katao po ang nagtulong-tulong para mabuo yung tatlong obra na yan. May mga bata pa yan. Yung isa nga pong bata, tinanong ko, anong ginawa mo dyan? Ayan, close up. Pakikita nyo, Lego bricks yan. Ganyan po kagaling ang gumawa ng mga obra ni Amorsolo.
Okay? Kaya thank you po sa Pinoy Lego Pinoy- Users Group sa Pinoy Love. pagpapaunlak ninyong ma-display dito sa aming syudad ang inyong proyekto. Thank you po. Okay. Meron pa ho ba kayong gustong mga huling habilin? Makahuli ka naman ngayon. Hindi, meron pa ho ba kayong mga pahabol na mga proyekto na gusto nyong, wait a minute, ano naman yun dito? Diyos ko naman. Bali, wala naman to i-display natin dito. Gusto lang naman po magyabang ng Department of Tourism, Culture and the Arts sa lahat po ng mga awards na natanggap po ng ating lungsod. Siyempre, yan pong lahat pinaghirapan po ng DTCAM. Kaya, ang papuri at parangal ay para sa kanila. Palakpakan naman natin ang DTCAM. Thank you, Mayor. Thank you po. Yan po ay diba? para sa ating city. Ang pinaka-highest award po na nakuha natin dyan ay yung Best Tourism-Oriented LGU. Yes, yes. Na lahat po kaming mga tourism officers ay pinapangarap na makuha yung kanyang award. Kaya salamat po, salamat Mayor sa pagdi-defend mo. Inilaban mo yan. Talagang tumayo siya sa harapan ng mga judges para i-defend lang yung Best Tourism-Oriented LGU. Diba? Hindi, Kaya syempre. thank you rin sa Association of Tourism Officers of the Philippines, award na ito. Yeah. Kaya salamat. Malay mo, Mayor, itong taon Next na to, time lalaban ulit. tayo ulit. Oh, of course, lalaban tayo. We will defend our crown. Yes. Diba? Siyempre, hindi naman ho tayo papayag na ganun-ganun na lang. And also, Mayor, I would like to thank the DTCAM staff, Attorney Sol Arboladura, Tami Tamayo, Ronald Flores, Gogi Garcia, Dami Dan yan, Kapulong. So, yan po yung mga talagang si kasama Lai pa, namin. Tsaka si ano pa, si Si AC. Marisa, Javier. Oo. Oh, si Lai. Si Eliza, Kabutyan, si AC Salonga. Oo. And all others, maraming salamat po sa buong puwersa. Puwersa, Oo, di ba? puwersa talaga. Ng DTCAM. Isama na natin dyan ang Manila City Hall Band. Oh, yes, Under opo. din noon, di ba? Maraming salamat po. So, maraming salamat. Thank you, Mayor. Director Thank Charlie you. Dungo. Pero diyan ka lang, stay put ka lang, di ba? Dahil tapusin na natin itong ating capital report sa pamamagitan ng ating mga, pagbati muna. Unahin ko na muna yung pagbati. Okay? Siyempre, binabati ko po na isang belated happy birthday. Kahapon ang birthday niya. Ang aking partner, si Vice Mayor Yul Servo Nieto. Happy birthday, Papi! Happy birthday, bye. Happy birthday po! Babatiin ko na rin po, sino ba? Dating CTR. Oo. Felix Espiritu. Ang dati pong City Administrator natin, Felix Berto Espiritu. Happy birthday po, Tito Felix. Happy birthday, Tito Felix. At syempre po, ang nagpakain po ng samyupsal. Oo, sosyal, diba? Sosyal, diba? In-story ko talaga siya. Oo, lahat kayo. Yes. Ang dami nyo, diba? O si Ayabu. Happy birthday, Romel. Maraming birthday, salamat sa Romel. iyong samyup in a box. Oo. Diba? Ano yan? Big Grill in a time. box, Oo, ba? grill in a Ganda, box. ganda siya, Oo, kakatuwa. diba? Kakatuwa naman siya. Nasunog niya yung aming kasi pinatong ko. Pinatong ko siya. Sabi ko kasi baka mabasag yung kainan namin. Pinatong ko siya sa, ano ba yun? Pot holder. So, nasunog yung pot holder ko, diba? Ang ganda. Ako nilabas ko kasi dahil Ay, grabe. pauso. Hanggang Baka yung Oo. sprinkler, di ba? Diba? Pero maraming salamat, Ayabu. Birthday mo rin kahapon. Nakikisabay ka pa. At sa lahat po, hindi ko na ho isa-isahin, ha? Flash. Napakarami na po ng mga may birthday. Okay? Paki-flash po lahat ng mga may birthday po sa buong buwan ng February. Happy birthday po sa inyo lahat! Gusto ko rin palang batiin, may mga bati portion na ngayon. Nakala ko na lang video, ano yan tawag doon? Video greeting. O ngayon may bati portion na rin. O, pagbati mula kay Jella. Okay. Happy 10th year anniversary in service. Batch 2013-02 Mapalad. Happy anniversary po sa inyo. O, diba? Ayan.
And of course, again, congratulations po sa Peso for a very successful mega job fair. Meron pa ba ako nakalimutan? Wala na. So, eto na. Mama Cha, handa ka na ba sumagot? Hindi ko pa nga nababasa ito eh. Ang unang katanungan. Honey Quiz. Oh, dahil kasama kita. Honey. Ito ay makakasagot ka. Ang unang katanungan. May love life ka ba? Oh. Next question, Mayor. Diba? Wala po, Mayor. Wala kang love Wala. life. Malungkot. Malungkot ba ang iyong Ikaw, Attorney Princess. Ay, on kami. Paano nung tatay ko? Anyway, sige, punta na tayo sa question and answer natin sa ating honey quiz na basa tuloy ito. Magbigay ng isa sa 3 sikat na painting ni Fernando Amorsolo na ginawa nitong, akala ko ba Valentine question to? Yan lang po na Okay. Para daw kay Mama Chay. Sige, total diti ka muna tayo. Kasi ano rin ngayon ni Arts and Culture. The Arts Month. Mayor. Arts Month National pala. Arts Month. National Arts Month, baka nakakalimutan nyo. Okay? Magbigay sa isa sa 3 sikat na painting ni Fernando Amorsolo na ginawa nitong nakaraang Project Amorsolo Lego Brick Mosaic Arts Exhibition sa Bulwaga Rodriguez sa loob ng Manila City Hall. Ang haba. Oo nga. Ang haba. Isa lang. Habang nag-aantay Dapat may tayo. sumasayaw dapat. Oo nga. Habang nag-aantay tayo, Mama Cha. Si AC. Oo nga. Wala ba tayo dyan, dancer? Wala na ba? Baba. Biruin mo? May Meron nanalo na, Okay. Mayor. At ang nanalo ay si Mary Ann, Dalagang Bukid. Congratulations, Mary Ann. O nga pala, paalala ko lang po. Sa mga magwawagi po sa ating honey quiz, kayo po ay mag-message sa MPIO para malaman po namin ang inyong contact details, pati ang address nyo para mapadala po namin sa inyo ang inyo pong regalo, ang inyong premyo. So, congratulations, Mary Ann. Next question. May 2 bansa sa buong mundo ang nagdiriwang ng February 14 bilang Friends Day. Ano-ano ang mga ito? So, ikaw pala, Friends Day ka lang. So, kasama mo si Jubal at saka si... Yes. Dapat meron din scene zone, di ba? The friend zone. Bago yun, ano? Yes. So, talagang friend zone lang kayo. Friend zone lang. Friend zone lang. Bakit ba? Meron naman, pwede mo naman i-celebrate ang iyong Valentine. Kami nga, nag-celebrate kami ng Valentine sa bahay lang eh. Okay lang yun, di Tama. ba? Alam mo na, nangyari. Oo. Alam mo na, tulog agad. Pero may bulaklak si Mama Chan. Ay! Oo nga. Siyempre may pabulaklak. Pinabili ko yun. Oo. Ay, maraming salamat sa bulaklak ha. Napakaganda. Oo. At yung mga balloons ng mga... Oo. Galing naman kay Mayor yung balloons. Ay, na kay yun. Joshua rin. Oo. Kay Masyadong maano eh. Diba? Maraming salamat po sa nagbigay ng mga balloons, flowers, at saka yung ang paboritong ibigay pag Valentine's, Ferrero Rocha ba yun? Ferrero. Pero Ferrero. sa City Hall po ay chocolate. Honey. Ay, yun, nabigay tayo ng choknat. Yung honey choknat. Nakakuha ba kayo nun? Wala pa rin nananalo. Ang hirap na ba Ang kasi hirap ng mga kasi yung talon nyo tanong, eh. Mayor. O, diba? Parang may nakasagot lang. Isa lang yung nilagay Oo. niya. O kahit isa lang. Ano? Yung bansa. Nanunod ka ba? Ay, may Ito, nakikita ko po, may nakasagot lang ng isang bansa eh. okay na daw. May nanalo na. Ang nanalo ay, ang sagot ay, Finland and Estonia. Aba, Crisel. Kilala ko tong nanalong ito. Diba? Oo nga. Oo. Taga-Migilin ito. Oo. Parang taga-Migilin ka ba? Kapitbahay mo ba yung nanalo nung isang Oo. Crisel Bautista,
Congratulations! Oh, humingi ka na lang ng regalo sa chairman mo, ha? Pakikiwa na lang po kay Oo, Chairman. pakikuha na lang kay chairman. Total, sa kanya rin naman manggagaling, di ba? Ang Pilipinas ay kilala sa pagsasagawa ng mass wedding tuwing Valentine's Day. Ang pamahalaan lungsod ng Maynila ay nagsagawa nito sa saang lugar na kung saan 176 na mga magsing-irog ang ikinasal. Ang sponsor, Kasalang Bayan ni Vice Mayor Yul Servo Nieto. Saan to ginawa? Kaya may nakasagot na. Meron na daw. Si Yul ang sumagot. May sumagot na isa. Oh, sino nakasagot? Si Alex. Bakit ba si Mama Cha ang napili niyong unang guest? Oo nga. Diba? Na-tense ako talaga. Oo. Dahil arts and culture ba? Ang ganda. At saka loveless ka. Tsaka binasi daw po sa ganda. Oo, Oo. oo, oo. Diba? Diba? Para makapag-okray naman tayo ng Oo konti. nga. Oo. Masyado na tayong seryoso, Oo, Mayor. oo. Okay na? Oh, sino ang nagwagi? Ang sagot ay Paco Park. Salidang. Sino yan? Salidang, congratulations kung yan po ang totoo niyong pangalan. Salidang. Hindi kaya si Ate Dang. Okay? Ang susunod na tanong. Saan ang sikat na lugar sa Maynila kung saan nakakabili ng mga bulaklak na maaring bigay sa inyong mga mahal sa buhay? Tama. Boundary yan Oo. ng 4th and 3rd District na Yeah. Mayor. Ano yung sikat na lugar sa Maynila kung saan kayo nagpupuntahan para bumili ng bulaklak? Sabi ni COS, Sangwa. Ooh. At nakikisagot ka pa, ha? O, meron nang sumagot. Ang Meron na. sagot ay Dangwa Johnson Revidad. Wow, congratulations, Johnson. Okay. Question number 5. Aba, mabigat to. Pakinaan ng ating ang ating background music. Dapat love song ang pinatutugtog nyo eh. Mm-mm. Diba? Patugtog nga kayo isang makabagbag damdamin dyang Wala teka. tayong rights eh. Dede. May rights kasi nga. Kailangan ba Wala gano'n? kami. Ay, talaga? Copyright. Oh. Sabi ko pa naman, isang magandang tugtog dyan na, quit playing games with my kulit. Alam na, nanood. Oo nga. Oo. Diba? The word love is found in only one preamble in a constitution. Ang lalim. And it is in the Philippines. What constitution is this? Putrage. The word love is found in only one preamble in a Talaga ba? Kahit sa bar exam, hindi na tayo And it is Ano in ba yan? the Philippines. What constitution is this? Ano ba yan? 1945, Tingnan natin kung may makakasagot. Oo nga. Freedom, Constitution, 1957. Oo. Ang salitang love ay mahahanap lang sa isang preamble sa Constitution. And it is in the Philippines. What constitution is this? Oh my God. Ang mga researcher, Kung tinanong po ito sa bar exam ko, bumagsak ako. Talaga? Talaga? Hindi rin siya lumabas sa sa Let exam. Ay, sa let exam. teacher na ako. Oh, ngayon ko nga lang nalaman yan eh. Di ba? May mga nakakasagot naman. Alam mo na, Meron. alam ko na. Oh, meron na? Meron ha? Oh, ang sagot. 1987 Philippine Constitution. Oh. Congratulations, Antonio Cortez Cas.
Okay? We, the sovereign Philippine people. Imploring the aid of divine, di ba? Next, hindi ko na alam yan. Ako rin, hindi ko na alam kabisado. yan. Pero ba love doon? Ayan o. Oo nga naman. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build... Shucks, hindi ko na alam yan. Kasi sanay na ako doon. Oh, Ako so ay nandun siya- Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas. Oo. Naalala ko yan yung panahon ng pandemic, Mayor. Talaga, ay, talagang ikaw ang Oo nga, pinagagawa ko sa iyo yung panunumpa sa watawat. Hanggang na-memorize ko na siya. Na-memorize mo talaga. Para lang ho, paalala ko lang po. Yung sa huli, nagkakamali pa tayo doon eh. Ano na nga ba yun? Yung sa Makadiyos, Makadiyos, makatao. Makakalikasan, Makakalikasan at makabansa. Okay. Naku, binago pa nila ngayon yung panatang makabayan. Isa pa yun. Alam naman yung pagdarasal, pagiging pananalangin. Hindi ko na nga, pero binago na yung dati. Hindi ko na ma-memorize yun eh. Okay. Ang dami naming ibang quest. Okay, kaya nagtatagal eh. Meron pa pala akong bisita dyan. Dito po, tiyak naman ako. May winner na ba? Oo, tapos na, di ba? Oo, meron na. Dito sa atin, sa City Hall, bilang paraan ng aking pagpaparating ng pagmamahal sa inyo, namigay po ako ng tsokolate. Anong klaseng tsokolate ito? Nabanggit kanina yan. Nakabanggit lang kanina. Title ba ito ng quiz? Tinako ko, may nakasagot na. Oo. Ferrero. Hindi Ferrero. Hindi siya Ferrero. Marami lang ako natanggap na Ferrero. Bakit yung nga binili? Dati di ba Kisses? Masyado na bang matamis ang Kisses? Social daw po Ferrero. So, sarap Ano ka ba? ang... Butik na ako mandulas, di ba? Ano na naman? Yung sagot. Ano ba? Oo. Okay na? Anong sagot? Ang sagot ay honey! O, kilala ko to Ernesto Gabriel Jr. Hindi pa to empleyado dito. Baka nakatanggap din ng honey. Congratulations, Ernesto Gabriel. Next, question number 7. Ang puting rosas ay sumisimbolo bilang... Puting rosas ay sumisimbolo bilang friend zone. Sin zone. Degma. Di ba ang pag friends, yung dilaw? Di ba ang yellow, jealousy, di ba? Ganun ba yun? May ganun ba Alam yun? ko kasi silosa ako. Ay! Hindi ba Jealousy yellow ata is yan. friend zone lang? Oh, it really hurts. Kumain ka na ba, be? Be, kumain ka na ba? Ako naalala ko yan. Naalala ko yan kay Madam. Ang puting rosas ay sumisimbolo bilang purity. Wow. Siguro teacher po ito. Si Maria kaagapay Teresa yan, Basinillo. Mayor. Kaagapay. Oo, kaagapay ng District 5. Ba memorize Oo. ni Mama Cha. Congratulations! Ma Teresa Basinillo. Oy. Next, 8th question. Ito ay isang botanical garden dito sa Maynila kung saan nagaganap ang Maynilad. Ngayong Pebrero 2023. O, in short, saan ginawa ang Maynilad? Ang Tama. haba kasi ng inyong question. Sino po Pampalito ba gumawa ng question? Halo-halo po. Si AJ siguro. Mali. Ay, may nakasagot na. Oh, meron na daw. Ang bagal naman tumitingin ng mga na ito. Meron na. At ang tamang sagot, Mehan Garden, anang gwagi, May Basilio. Congratulations, May. At ang huling katanungan, ay hindi pa pala, 9 pa lang pala. 100 po yung question. Oo. Kaninong Roman saint ipinangalan ang Valentine's Day? Kay Rudolph Valentino.
Kaninong Roman saint ipinangalan ang Valentine's Day? So talagang ano na, November 27 na, November 20, ano na ang... Sunday po yung 26, 27. Kasi parang Wednesday ata po yung November 30. Okay. So, 26 ba? 27 yung ating rock and roll. So parang nilipat... Sunday po natin gagawin. Oo. Thursday ang November 3rd. Thursday. Thursday. O, Bakit tama. nila nilipat ng November 27 para maging long weekend? Long weekend po. So pwede na Di ba parang sa States ganun din? Di ba parang... Holiday ka na. It's oo. Ganon? Holiday economics holiday. Parang yun. Akala ko nagbago na ang birthday ni Bonifacio. Diba? Para po May sumagot na? ma-promote ang tourism, Mayor. Pagka okay. ganyan mga long weekend. Sa bagay, mas okay. So, ang November... okay na? Ang tamang kasagutan, Saint Valentine. Okay. Brand Veneracion, congratulations! Last! Ang dami masagot nito. Isa lang po, okay na. Okay na. Ano ang karaniwan na bagay na ibinibigay tuwing Valentine's Day? Sama ng loob. Oo nga. Kapag wala kang Valentine. Oo. Di ba? Anong karaniwan ang madalas sa birthday? Oo. Ay, hugot lines tayo. Oo. Maganda yung hugot mo, Mayor. Maganda ba yun? Maganda yun. Oo. Shinare ko talaga siya, di ba? Talaga? Yung iba hindi I mean, pwede i-share yung oo. mga Oo. good. Oo. Meron ako isa pang hugot line. Oo. Kapag iniwang ka ng mahal mo, wag mong iyakan. Hindi pa siya patay. Masyado kang excited. O, di ba? Ano pa may mga hugot lines na ano? Ikaw, Mama Cha, anong hugot line mo? Wala. Kasi matagal na akong loveless. Okay. Naku, Mula nang nahuli. Oo. Nahuli Na ka? post, di ba? Na wrong send. Akala ko mula nung nahuli mo siya. Ay, may winner na? Ano? Diyos ko, pag-isip lang kayo. O, sige. Anong karaniwan? Mamili kayo. Pwedeng chocolate. Pwedeng letter. Hindi na usong letter eh. Pero mas ano yun, romantic, di ba yung sulat, di ba? Oo nga. Oo. Parang si Attorney Princess, siya, di ba? Gusto niya, tinetext siya. Tapos binibilang niya kailan yung reply. At least yung asawa ko, may ano, may bulaklak. Katawan? Ay! Grabe! Ay, kung katawan lang naman niya, Mayor. Oo. No, Kung thank katawan lang you. naman niya. Hindi nga! Oy, pwede. Masyado kayo, oy, pang PG to. Ay, hindi PG. Pang GP to. GP, General Patronage po. General patronage po tayo. Diba? Malaswaka. Pag si COS, nakakatakot, di ba? Rose, Marie, isa pa itong kaagapay. Oo. Baka wala ba kayong trabaho ngayon? Tsahin ko ata yun. Diba? Oras na ba ng uwian ngayon? Walang Oo nga, pasok, alas 5 na. Mayor. Walang pasok, Mayor. Oo nga pala. Congratulations, Marisa David. Rose Flowers. Wow! Congratulations po sa lahat na nagwagi sa atin pong honey quiz. Muli po, paalala ko lang, kayo po ay mag-message sa atin pong MPIO para mabigay po nyo ang inyong vital statistics. Para mabigay po nyo ang detalye kung paano po namin kayo matatawagan at mahihatid ang inyo pong napanalunan. So, congratulations po! Again, maraming salamat, Mama Cha. Thank you po, Mayor. Thank you. And maraming salamat. Natapos na rin. At dito po nagtatapos ang atin na namang kulitan, ang atin na naman pong paghatid sa inyo ng 2 linggong mga kaganapan dito po sa ating minamahal ng lungsod, ang lungsod ng Maynila. Maraming salamat. This is your host,
O di ba? Ito po ang inyong door-to-door doktora, Doktora Hani Lacuna. Magandang hapon po sa inyong lahat.